Noong isang umaga ng Pasko, lahat ng mga duwende ay naghahanda ng mga regalo ni Santa para sa Pasko. Sa oras na iyon, isang duwende ang tumatakbo patungo kay Santa at sinabing, "Santa, Santa! Hindi namin mahanap si Henry!" Nang marinig niya ito, agad na sumakay si Santa sa kanyang kareta at lumipad para hanapin si Henry. Habang siya'y naghahanap, pagkalipas ng ilang oras, sa may di kalayuan, nakita niya si Henry na naglalakad na mag-isa. Sumigaw si Santa ng, "Henry! Henry!" Patuloy na sinisigaw ni Santa ang pangalan ni Henry, ngunit hindi man lang lumingon si Henry. Kaya sinundan ni Santa ang daan na tinatahak ni Henry at pagkatapos ay itinigil ang kanyang kareta sa tabi ni Henry at sumisigaw ng, "Henry! Henry! Huminto ka! Saan ka pupunta?" "Santa, walang may gusto sa akin. Walang nakikinig sa akin. Walang sinuman na may oras para sa akin. Ako isang walang silbing snowman. Walang nagmamahal sa akin." Pagkatapos ay sinabi ni Santa na, "Henry, bakit sa tingin mo ikaw ay hindi mahalaga sa kahit sino? Pakiusap, huwag kang umiyak, Henry. Punasan mo ang iyong mga luha." Sinabi ni Henry na, "Habang naglalakad ako sa North Pole upang makita ang ginagawang paghahanda sa Pasko, nakita ko ang isang batang lalaki na gumagawa ng isang snowman. Hindi niya alam kung paano gawin ng snowman at nang makalahati niya ito, sinira niya lamang ang snowman na ginawa niya. Walang may gusto sa akin." Dahil dito sinabi ni Santa na, "Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang nangyari doon. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ka kahalaga sa lahat. Sumama ka sa akin ngayon at umupo sa aking kareta." Pinaupo ni Santa si Henry sa kanyang kareta at sila'y lumipad papunta sa kalangitan. Habang naglalakbay, sinabi ni Santa na, "Alam mo, Henry, nalulungkot ka dahil may sumira sa snowman na iyon, tama ba? Tignan mo! Ang parehong batang lalaki ay gumagawa ng snowman muli ng napakaganda. Tignan mo kung paano ang lahat ng tao ay hinahangaan ng snowman at lahat sila ay masaya." Ipinakita ni Santa ang libo-libong mga snowman na ginagawa ng napakaraming mga bata. Ipinaliwanag ni Santa kay Henry na kapag nagtatayo ang mga tao ng isang snowman, ito ay nagiging daan para sa mga magkaibigan, magkapamilya at mga mahal sa buhay na magsama-sama. Sinabi din ni Santa kay Henry na ang isang Pasko na walang snowman ay hindi kumpleto. Kapag walang isang snowman sa paligid, walang kaligayahan sa Pasko na ipinagdiriwang ng mga tao. Ipinaunawa ni Santa kay Henry at ipinaintindi niya kung gaano kahalaga ang isang snowman sa panahon ng Pasko. Nang marinig ni Henry ito, napagtanto niya ang katotohanan tungkol sa snowman. Sinabi ni Henry na, "Kung umalis ako ng ganun na lamang, ito ay magiging isang malaking pagkakamali ko." Pagkatapos ay sinabi ni Santa na, "Ang pag-alis na tulad noon ay hindi ang sagot, Henry. Kapag nakakaramdam ka ng pagkabalisa at kalungkutan, dapat kang pumunta sa isang tao na importante sa iyo at makipag-usap sa kanila. Pagkatapos ay makikita mo ang taong iyon ay magbibigay sa iyo ng tulong at suporta at iintindihin ka. Okay? Maligayang Pasko, Henry." Ho, 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 ho. Isang awiting pamasko. Ang lahat ay nasasabik na ang Pasko ay malapit na. Ang lahat ng mga bata ay kumakanta at sumasayaw ng masaya. Lahat ng tao maliban sa isang kuripot, si Ginoong Ebenezer Scrooge.
Tinirahan siyang mag-isa sa isang malaking bahay, sa isang magiliw na bayan. Ngunit siya ang pinakasumpungin na tao sa paligid. Sinisigawan ni Ginoong Scrooge ang mga bata at sasabihan ang mga ito na huwag maglaro malapit sa kanyang bintana. Kapag ang mga tao ay kumakanta ng mga awiting pamasko sa ilalim ng kanyang bintana, siya ay sumisigaw ng, "Tumahimik kayong lahat! Lumayo kayo sa aking bahay!" Siya ay napakatuso at pera lamang ang iniisip niya. Si Ginoong Scrooge ay napakabastos sa mga tao at hindi kailanman tumulong sa mga nangangailangan. Maaari po bang tulungan ninyo ako, sir? Maaari po bang barihan niyo ang $1 na ito? Gusto ko sanang bumili ng candy para sa aking maliit na kapatid na babae. "Bakit kita tutulungan? Huwag mo akong istorbohin," sagot ni Ginoong Scrooge. Madalas siyang lumilibot sa bayan at nangiinis ng mga tao. At maraming tao ang ayaw na lumapit sa kanya. Si Ginoong Scrooge ay walang mga kaibigan. Nang desperas na ng Pasko, ang lahat ay abala sa paghahanda para sa Kapaskuhan. Namimili at nagsasaya. Maliban kay Ginoong Scrooge, ikinandado niya ang kanyang mga pinto at isinara ang kanyang mga bintana nang lumubog ang araw. Sa wakas, humiga siya sa kanyang kama at ipinikit ang kanyang mga mata at natulog ng mahimbing. Ilang sandali lamang nang si Ginoong Scrooge ay nakatulog. Nung biglang, ang espiritu ng nakalipas na Pasko ay lumitaw sa harapan ni Ginoong Scrooge. "Sino ka? Anong kailangan mo?" tanong ni Ginoong Scrooge. Sinabi ng espiritu na, "Ako ang espiritu ng iyong nakaraan at nais kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Sumama ka sa akin." Dinala siya ng espiritu sa nakaraan at itinuro ang batang si Scrooge na nag-iisang nagbabasa ng isang libro. Ang kanyang mga magulang ay iniwan siya para mag-isang ipagdiwang ang Pasko. Naalaala ni Ginoong Scrooge kung gaano siya nalungkot at kung paano bawat taon siya ay laging nag-iisa sa Pasko mula ng taong iyon. Hindi na niya gustong makita pa ang kanyang nakaraan. At siya ay sumigaw ng, "Ayaw kong makita pa ang mga yan. Huwag mong ipaalala." Nawala ang lahat at natagpuan ni Ginoong Scrooge na siya ay nasa kanyang higaan na takot na takot. Natulog siya muli. Nang biglang, ang espiritu ng kasalukuyan na Pasko ay nagpakita sa kanyang bintana. "Sino ka naman ngayon? Saan mo ako dadalhin?" tanong ni Ginoong Scrooge. "Ako ang espiritu ng iyong kasalukuyan at gusto kong ipakita sa iyo kung ano nga ba talaga ang Pasko," sabi ng espiritu. Hinawakan niya si Ginoong Scrooge sa kanyang kamay at lumipad palabas ng bintana. Ang espiritu ay nagpakita upang ipakita sa kanya ang kaligayahan ng Pasko. Dinala ng espiritu si Ginoong Scrooge sa bahay ng isang mahirap na pamilya. Pareho silang sumilip sa loob mula sa bintana. Walang espesyal na pagkain sa mesa, ngunit silang lahat ay masaya. Lahat sila ay kumakanta at sumasayaw ng masaya. Inisip ni Ginoong Scrooge na, bakit sila maligaya kahit sila ay mahirap lamang? Ang espiritu ay sumagot ng, dahil sa Pasko at masaya sila na makasama ang bawat isa kahit na walang-wala sila. Ipinikit ni Ginoong Scrooge ang kanyang mga mata at ninais na sanay may isang tao na makasama siya ngayong Pasko. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa kanyang higaan. Si Ginoong Scrooge ay hindi na makatulog sa oras na iyon. Umupo siya sa kama habang iniisip ang tungkol sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Biglang tumunog ang orasan, 12:00 na, at isang malamig na hangin nang pumasok mula sa bintana. Ang espiritu ng hinaharap na Pasko ay lumitaw. Si Ginoong Scrooge at ang espiritu ay nakarating sa isang libing.
Ang ilang mga tao ay nakatayo sa harapan ng kanyang libingan at lahat sila'y pinupuna siya. Alam kong mangyayari ito, sabi ng isa sa kanila. Ano naman ang gamit ng pagkakaroon ng maraming pera ngayon? Sabi ng isang babae. Ang ikatlong lalaki ay sinabing, walang sinuman ang pupunta dito para magbigay ng respeto sa kuripot na si Scrooge. Itinanong ni Ginoong Scrooge ang espiritu kung bakit siya dinala doon. Kaninong libing ito? Biglang napagtanto niya na ito ay ang kanyang sariling libing at nakita niya na walang sinuman ang dumating sa kanyang libing. Ipinaunawa ng espiritu sa kanya na wala siyang pagmamalasakit sa sinuman maliban sa kanyang sarili. Si Ginoong Scrooge ay hindi kayang makita pa iyon at siya ay nagmakaawa sa espiritu at sinabing, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong baguhin ang aking hinaharap. Ipinapangako ko na magiging mas mabait at gagawa ako ng mabuti sa mga tao. Ang espiritu ay walang sinabi at biglang nawala. Sa wakas ay dumating na ang umaga ng Pasko. At natagpuan ni Ginoong Scrooge ang kanyang sarili sa kanyang kama. Sumilip ang sinag ng araw sa mga bitak ng bintana. Nagising siyang may ngiti sa kanyang labi sa unang pagkakataon pagkalipas ng mga taon. Ipinangako niya sa kanyang sarili na mula ngayon, tutulungan niya ang mga tao at aalagaan sila. Inanyayahan niya ang lahat para sa isang salo-salo ng Pasko sa kanyang bahay at mayroon ding mga regalo para sa lahat. Bawat isa sa kanila ay nagulat, ngunit masaya na makita si Ginoong Ebenezer Scrooge ay nagbago na. Nang gabing iyon, ang lahat ay nagpunta sa pinakamasayang salo-salo ng Pasko. At mula noon, si Ginoong Scrooge ay naging minamahal ng mga tao sa bayan. Ang kwento ni Santa Claus. May na nagpakita. Sinabi ng anghel na, Nicholas, ikaw ay mabait na tao at gusto kitang tulungan. Hinawakan ng anghel ang mga reindeer at sinabing, ngayon ang mga reindeer na ito ay espesyal. Makakalipad na sila. Winagayway ng anghel ang kanyang kamay at may nagpakitang mga duwende. Nakasuola ang maghahatid ng mga regalo at magdadala ng kasiyahan sa lahat ng mga bata. Mabilis din sila at tutulungan kang gumawa ng iba't ibang mga laruan. Nagulat